Magkano ba dapat ang renta sa apartment ko? Sa video na to, pag-uusapan natin ang 5 bagay na dapat nyong i-consider o dapat nyong tingnan kapag kayo ay nagsiset ng renta para sa iyong mga paupahan. Good morning mga tangay, good morning friends. Welcome back to our channel. But if you're new here, I'm Janice. I'm a retired OFW, now a landlord and an entrepreneur here in Puerto Princesa, Palawan. This video is part of our apartment business tips where we share tips and tricks, local and international best practices on apartment rentals and renting in general. So you as a landlord can up your game and grow your apartment business. Pasensya na po kayo, pangatlong beses ko na pong third take na po ang video na ito. Lagi po nagkakaaberya. Hopefully ngayon ay wala na. Now, if you're wondering where we are right now, we are in one of the units of our apartment project here in Burgos, Puerto Princesa City. So we are in the process of preparing the units and turning over yung bawat unit na to sa ating kliyente ngayong buwan. So this is one of the units and kaya kung makikita nyo may mga styrofoam pa, may protection pa, may mga supot pa, hindi pa po namin tinatanggal kasi for turnover na po ang project na ito. At dahil nga pa turnover na, marami na rin pong pumupunta dito para magtanong kung magkano nga ba ang renta. Even our client asked us kung magkano ba dapat iparenta ang unit na to, and every time may patapos na po tayo na project, napakarami pong nagpapareserve at nagtatanong kung magkano ang renta. Now, there are 5 considerations when you are thinking about how to set your rental rate. First is location. So, saan ba nakalocate ang iyong project or ang apartment? Pangalawa, the market or rental rate in your target market. Third is the size and layout. Fourth is the inclusions, kung ano yung mga amenities na meron. At ang panglima, ang ating building condition. Location, kapag ang inyo pong apartment o paupahan ay nasa sentro, nasa bayan. Mas mataas po ang renta kapag nasa sentro at bayan kumpara kapag nasa mas malayo pa siyang barangay. Kapag accessible siya, malapit na siya sa main highway or main road, mas maganda po na mas mataas ang renta ninyo kumpara dun sa mga nasa liblib. Pangalawa, ano po yung renta sa palibot? So, yun ang lagi kong tinatanong. Bago mag-umpisa ng apartment project, iniikot muna namin yung lugar. Marami na bang apartment na naandon? Kung marami na, marami bang umuupa? Kung marami nang umuupa, magkano? At dun ba sa renta nila, napupuno ba? Tumatagal ba ang mga tenant nila? So, for example, kung meron na pong mga apartment units sa inyong area, tanongin nyo po, pwede kayong mag-inquire or mag-pretend no, na nag-i-inquire magkano yung bawat unit, ano yung kasama, gaano kalaki, pwede nyo tingnan para pwede nyo siyang ikumpara sa unit ninyo. Now, kung yung unit na yun ay, halimbawa, 15,000 pero maliit lang at walang nagre-renta, then chances are mahal po masyado yung unit, yung renta nila. So, pwede kang mag-adjust sa renta ng unit mo. Isa pa pala dun sa market condition, tingnan nyo po yung target market ninyo, no? So, kung ang target market ninyo, halimbawa, ang inyong apartment ay malapit sa ospital, malapit sa call center, malapit sa capital, malapit sa mga may working professionals, mostly that will dictate your rental rate kasi sila yung pinaka-target market mo. Kung sa umpisa pa lang sila na agad yung tinarget mo, no? Ibabagay mo rin yung building mo, yung units mo sa mga working professionals, middle class, medyo upper middle class, no? Tingnan mo yung average income ng mga working professionals malapit sa area nyo. At tingnan mo kung kaya ba nilang ma-afford bayaran kapag ito yung sinet na rate mo. Also, isa pa sa mga pwede mong tingnan, ito talaga yung pinaka nagdidictate ng presyo ay dun sa mga apartments na malapit sa iyo, sa apartment mo, tingnan mo kung ang renta na yun ay pangmatagalan ba. Meaning to say, halimbawa, ang renta nila ay 12,000 pesos. Tumatagal ba yung mga tenant? Yan, tumatagal ba yung mga tenant? Or kung halimbawa, 15,000 pesos tapos isang taon nang walang kumukuha. Yan talaga ang magdidictate kung mura o mahal ang iyong renta. Kapag ka okay o pumayag ang mga tenants na ganito yung renta mo, then you can go with it.
But if, for example, nag-set ka ng renta at mga 6 months to 1 year na walang kumukuha, then chances are magbababa ka po talaga. Unless na lang kaya mong maghintay at kaya mong i-risk yung mga months na wala pa dahil nagpipili ka talaga ng iyong tenant. Pangatlo, size and layout. Obviously, kapag 1 bedroom or 2 bedroom, mas mataas po ang ating renta. Kapag mas malaki ang iyong unit, mas mataas din. Kung mas maganda ang layout, mas mataas din. Kung may view, mas mataas din ang renta. Para rin yan sa condominium unit, no? Although, mas may prime, mas maganda pa rin talaga magpresyo sa condo kumpara sa apartment lang. But the principle is the same. Yan. So, kapag mas maganda yung layout, mas malaki yung space, then mas maganda rin po yung renta. So, for example, meron kaming pinuntahan na condo-style apartment, iba-iba yung size ng units, iba-iba yung layout, so iba-iba rin yung renta ng bawat unit. Yan. Pang-apat, ano yung inclusions or amenities? Back in the day, nung nag-umpisa po kami sa apartment business, hindi pa uso yung nagpapa-aircon sa apartment kami. Feeling ko yung isa sa mga nauna, no? So, nagpa-aircon kami sa lahat ng aming units, kaya hindi talaga kami nababakante. Kapag may aircon po ang iyong units, makakadagdag pa kayo sa renta. Medyo mas mataas din ang renta nito. Ano pa yung ibang inclusions? Halimbawa, may kitchen cabinet na, may laundry area. Yung iba, nagpo-furnish na, no? So, if your unit is semi-furnished or furnished, mas mataas po yung pwede nyong iparenta. At pang-lima, building condition. Kung bago ang iyong unit, ay pwede ka pong mag-command ng mas mataas na renta kumpara doon sa mga mas luma na ay usually old tenants na rin yung nakatira. So kapag may bagong building, may bagong apartment building, tapos maraming luma na apartment, ang nangyayari po dyan, lumilipat yung mga nasa luma doon sa bago. Pero kaiba na yung renta nila. Ayan. Pwede rin namang parehas. Pwede rin namang mas mahal doon sa iba at lilipat sa'yo kasi mas mura ka at mas bago pa. Pwede rin namang kaparehas lang kayo ng renta, pero dahil mas bago ka, kaya lilipat sa inyo. Ayan, mas bago or mas maganda. Ngayon, ang lagi po nating tatandaan, hindi lang iisa yung factor na magdedetermine ng price. So, maraming factors. Tingnan nyo po yung pinakamaganda na mag-a-apply sa inyo. Huwag nyo na po akong lagyan ng comment sa ilalim, no? Paano ko set yung renta nito, etc. Kasi magkakaiba po tayo ng kondisyon, no? Siyempre, mas mahal yung renta sa Metro Manila, sa Cebu, sa Davao, kumpara sa mga smaller provinces at mga mas maliliit o malalayong lugar o probinsya. Ayan, so hopefully this video has been helpful. If it helped you, please click the like button and share this with friends. Thank you very much for spending time with me. I'll see you in the next video. Bye!